Sunod-sunod na pagyanig naranasan sa offshore area ng Pangasinan dahil sa paggalaw ng Manila Trench. May ulat si Sandy Salvacio. Ikinababahala ng ilang residente sa mga coastal area ng Pangasinan ang sunod-sunod na pagyanig sa offshore area ng probinsya. Sa tala ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kahapon, umabot sa 14 na lindol ang naranasan sa karagatang bahagi ng Pangasinan. May lakas itong mula 2.6 hanggang 4.2 magnitude. Ngayong araw, 3 lindol ang naramdaman kung saan 4.4 magnitude ang pinakamalakas na naitala dahil ito sa aktibong paggalaw ng major fault ng Manila Trench. Hindi ko rin po maano kung anong takot na maabot namin dito. Kung gano'n na mangyayari sa Bagyo kasi oo, makakalipat ka pa kung saan ay yung tsunami, hindi mo na mapaghandaan yun. Ayon sa PDRRMO, hindi raw dapat ikabahala ang nangyaring earthquake clustering. Binibigyang diin natin na mahihina naman yung mga lindol na nire-record doon. At sinasabi din ng TIVOC na wala itong kakayahan na mag-generate ng tsunami. Bagamat walang naging malalang epekto ang earthquake clustering, nakahanda pa rin ang disaster contingency plan ng PDRRMO kasama ang local agencies. Sa Pangasinan, meron nga tayong 14 coastal LGUs na ito ay pagpapaigting doon sa kanilang mga earthquake and tsunami contingency plans. Ini-urge natin sila na i-test itong mga con-plan na ito. Pinaalalahanan ng PDRRMO ang mga residente na huwag agad magpanik sa mga kumakalat na maling impormasyon, ngunit manatiling maging alerto sa posibleng pagtama ng lindol. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon.